Noong April 21, ilang oras na lang bago mag-expire ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nag-post ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Truth Social na pinalalawig niya ito para bigyan ng pagkakataon ang mga usapan. Para sa mga nasa larangan ng mga sigalot, ito ay tinatawag na magandang balita dahil ang muling pagsiklab ng labanan ay maaaring magdulot ng mas malalang epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Pero kahit na maganda ang balitang ito, hindi ito ang naging pangunahing kwento. Ang tunay na sentro ng usapan ay ang dahilan ni Trump sa pagpapalawig ng tigil putukan. Ayon sa kanya, ang rehimeng Iranian ay sobrang hati-hati at hindi makapaglatag ng isang malinaw at nagkakaisang panukala para sa Washington. Sa ilang paraan, inaasahan na ang ganitong pagkakahati sa loob ng Iran. Kamakailan lang, ang Estados Unidos at Israel ay nagsagawa ng mga pag-atake na nagresulta sa pagkakitil ng maraming matataas na opisyal ng bansa. Kaya normal lang na magkaroon ng kaguluhan sa loob ng kanilang pamahalaan. Pero ang hindi inaasahan ng marami ay kung gaano kalalim at kainit ang alitan sa pagitan ng iba't ibang paksyon sa Iran. Umabot pa sa punto na ayon sa mga ulat, ang Iranian Navy mismo ay tinawag na idiot ang kanilang pangunahing negosyador sa harap ng publiko. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaintindihan. Isa itong lumalalang labanan sa kapangyarihan sa loob ng rehimeng, maaaring magtakda ng magiging direksyon ng Middle East sa mga susunod na dekada. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Who is actually running Iran? Matapos ang malawakang pag-atake na tumama sa mga matataas na opisyal ng bansa, kabilang na ang ilang malalaking pangalan sa militar at gobyerno, nagkaroon ng malaking bakante sa pamumuno. Ayon sa mga ulat, maaaring aabot sa humigit kumulang 50 senior officials ang nakitil sa digmaan. Kasama sa mga nawala ay ang mga mataas na opisyal ng Revolutionary Guard, mga ministro, at iba pang pangunahing leader ng seguridad. Dahil dito, halos imposible na agad mapalitan ang lahat ng kanilang posisyon sa maikling panahon. Dahil sa vacuum na ito, lumilitaw ang tanong kung sino ang talagang nagpapatakbo ng bansa ngayon. Ang karaniwang sagot ay si Mojtaba Khamenei, anak ng dating Supreme Leader. Siya ang itinuring na posibleng tagapagmana matapos ang pagkamatay ng kanyang ama sa gitna ng kaguluhan. Pero ayon sa mga ulat, limitado rin ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, siya raw ay malubhang napinsalaan sa pag-atake. May matinding pinsala sa kanyang mga binti at mukha, kaya hirap siyang magsalita at hindi rin siya nagpapakita sa publiko. Dahil dito, hindi siya direktang humaharap sa mga tao at sa halip ay mga nakasulat na pahayag lamang ang inilalabas niya. Dagdag pa rito, ang bagong Supreme Leader ay nasa tagong lokasyon at hindi rin direktang nakikipagkita sa mga opisyal dahil sa takot na matunton at makitil. Ang komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng mga sulat na dinadala ng mga courier sa iba't ibang ruta. Sa ganitong sitwasyon, ayon sa ilang tagapayo ng dating Iranian President, ang pamumuno ngayon ay parang isang board na pinapatakbo sa likod ng mga eksena, hindi malinaw, hati-hati at puno ng tensyon. Ayon kay Davari sa New York Times, tinutukoy siya rito, umaasa, ng husto ang pamunuan sa payo at gabay ng board members, at sila ang kolektibong gumagawa ng lahat ng desisyon. Ang mga general ng IRGC ang nagsisilbing mga miyembro ng board. Ang pinakamakapangyarihan sa mga general na ito ay si Ahmad Vahidi, ang kasalukuyang Commander-in-Chief ng IRGC. Sumali si Vahidi sa IRGC noong 1979, umangat sa intelligence wing noong early 1980s, at pagsapit ng 1988 ay naging unang commander ng Quds Force, ang unit na responsable sa mga operasyon ng Iran sa labas ng bansa at sa mga ugnayan nito sa iba't ibang proxy groups sa Middle East. Ayon sa editor-in-chief ng Middle East news outlet na Amouage na si Muhammad Ali Shabani, kilalang hardliner si Vahidi, at sinabing ang mga nauna sa kanya ay parang mga guro sa paaralan kumpara sa kanya. Isa pang makapangyarihang personalidad sa IRGC ay si Mohammad Bagher Zolghadr, ang kasalukuyang sekretary ng Supreme National Security Council.
Ayon sa mga ulat, naitalaga siya sa posisyong ito, isa sa pinakamahalaga sa bansa dahil sa pressure ng IRGC kay Masoud Pezeshkian. Ang ganitong klase ng impluensya ng IRGC kahit sa isang halal na presidente ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kanilang kapangyarihan at kung hanggang saan sila handang gamitin ito para ipatupad ang kanilang kagustuhan sa buong sistema. Bukod pa rito, nariyan din si General Yahya Rahim Safavi, dating pinuno ng IRGC na naging pangunahing military advisor ng parehong dating at kasalukuyang Supreme Leader. Sa impluensya ng mga leader na ito at ng iba pang hindi gaanong nakikita sa publiko, lumilitaw na ang IRGC ay naging napakalakas sa punto na ayon sa ilang analyst, maaaring nalalampasan na nito ang mismong kapangyarihan ng Supreme Leader. Ayon kay Ali Vaez ng International Crisis Group, si Mojtaba Khamenei ay tila umaasa na lamang sa IRGC dahil ang kanyang posisyon at ang mismong pagpapatuloy ng sistema ay nakasalalay sa kanila. Gayunpaman, hindi lamang IRGC ang sentro ng kapangyarihan sa Iran. Si Pangulong Masoud Pezeshkian, isang reformist na nanalo sa platapormang nakatuon sa diplomasya at pagbangon ng ekonomiya, ay nananatiling pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. Ayon sa Iran International, nagkaroon siya ng mga alitan kay Vahidi dahil sa epekto ng digmaan sa ekonomiya at lipunan. Pinunan niya ang estratehiya ng IRGC na pagpapataas ng tensyon at pag-atake sa mga karatig bansa dahil sa pangmatagalang pinsala nito sa ekonomiya ng Iran. Hiniling din niya na ang mga desisyong may kinalaman sa digmaan ay dapat manggaling sa gobyerno, hindi sa IRGC, isang kahilingang hindi tinanggap ni Vahidi. Sa mata ng mga hardliner, si Pezeshkian ay itinuturing na mahina lalo na matapos itong humingi ng paumanhin sa mga bansang naapektuhan ng mga Iranian strike. Nariyan din si Foreign Minister Abbas Araghchi, isang karerang diplomat na tumulong sa pag-negotiate ng 2015 nuclear deal at kilala sa kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang paksyon. At si Mohammad Bagher Ghalibaf, leader ng parliament na bagamat may koneksyon din sa IRGC, ay kilala bilang pragmatist. Sa kabila ng kanilang magkakaibang pananaw, pareho silang may interes na matapos ang digmaan at makipagkasundo. Pero ayon sa ulat, paulit-ulit silang nahahadlangan ng IRGC sa kanilang mga pagsisikap. Negotiations. Pagdating naman sa negosasyon, ang unang round ng US-Iran talks na ginanap sa Islamabad ay tumagal ng 21 oras pero nauwi rin ito sa walang napagkasunduan ang dalawang panig. Bagamat karamihan sa mga analyst ay itinuturo ang malaking pagkakaiba ng mga hinihingi ng Iran at Washington, ayon sa Iran International, may mga bitak din sa loob mismo ng Iranian negotiating team na may malaking papel sa pagkabigo ng usapan. Ayon sa mga source na malapit sa pagpupulong, nagpapakita ng bahagyang pagiging bukas si Araghchi, lalo na sa posibilidad na bawasan o ihinto ang suporta ng Iran sa mga proxy network nito, gaya ng Hezbollah. Pero ang ganitong posisyon ay nagdulot ng matinding reaksyon mula kay Mohammad Bagher Zolgadr na nagsumite ng ulat sa IRGC na nagsasabing lumampas si Araghchi sa kanyang mandato at nakipag-usap ng lagpas sa utos ng liderato. Dahil dito, iniutos ng IRGC na agad bumalik sa Iran ang delegasyon. Ipinapakita ng insidenteng ito na ang mga Iranian negotiator ay hindi talaga may ganap na kapangyarihang makipagkasundo. Sa pinakamainam na paglalarawan, sila ay parang mga tagapagdala lamang ng mensahe sa pagitan ng mga Amerikanong negosyador at ng IRGC na siyang tunay na magdedesisyon. At lalo pa itong kinumpirma ng mga sumunod na pangyayari. Sa isang punto, nagpost si Araghchi sa X na ang Strait of Hormuz ay bukas pa rin sa natitirang panahon ng tigil putukan at maaaring dumaan ang mga barko ayon sa itinakda ng Iranian Maritime Authority. Kinumpirma rin ito ni Donald Trump sa kanyang social media, ngunit iginiit niyang mananatili ang naval blockade ng US laban sa Iran hanggang sa makipagkasundo ang Tehran na tapusin ang digmaan. Pero hindi ito nagtagal. Ilang oras lang ang lumipas, naglabas ang Iranian Navy ng matinding pahayag. Tinawag si Araghchi na idiot at sinabi na sarado ang strait at tanging utos lamang ng bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei ang makakapagbukas nito. Sumunod dito ang mas matinding public criticism mula sa mga IRGC-linked media outlets. Tinawag ng Tasnim News Agency ang pahayag ni Araghchi na masama at hindi kumpleto, habang sinabi naman ng Fars News na nagdulot ito ng kalituhan sa lipunan ng Iran.
Ayon sa Institute for the Study of War, ginamit ng IRGC ang kontrol nito sa Strait of Hormuz bilang power move ni Vahidi upang ipakita ang kapangyarihan niya laban sa mga karibal sa loob ng sistema, kabilang si Ghalibaf at Aragachi. Sa bawat pagkakataon na kinokontra ng IRGC ang mga pahayag ng civilian officials, hindi lang ito mensahe sa Washington, isa rin itong malinaw na senyales sa loob ng Iran kung sino talaga ang may huling salita. Ayon sa Iran International, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang ikalawang round ng negosasyon sa Islamabad. Habang naghahanda ang delegasyon na bumiyahe papuntang Pakistan, dumating umano ang mensahe mula sa inner circle ni Khamenei na nagbabawal sa anumang talakayan tungkol sa nuclear issues at pinagsabihan ang Foreign Ministry dahil sa naunang pag-uusap. Dahil dito, binalaan na walang saysay ang pagdalo sa talks at maaaring mauwi lang ito sa pagkamatay ng negosasyon. Sa huli, ayon sa mga ulat, pinayagan ng IRGC na magpatuloy si Aragachi at Ghalibaf sa negosasyon, pero wala silang kapangyarihang magdesisyon o maggarantiya ng anumang kasunduan. Sa ganitong setup, muli silang nauwi sa pagiging tagapagdala ng mensahe, hindi tunay na negosyador. Ayon sa ulat ng Channel 12 News ng Israel, si Ghalibaf ay naiulat na sobrang na-frustrate sa buong sitwasyon, kaya umano ay nagbitiw siya sa kanyang posisyon bilang negosyador. Gayunpaman, mahalagang linawin na hindi pa ito kumpirmado. Pero kung totoo, nagbubukas ito ng seryosong tanong kung posible pa ba talagang makabuo ng peace deal. Nagdadala rin ito ng mas hindi komportableng tanong para sa Iran. Sino ang maaaring pumalit kay Ghalibaf? Kailangan ng isang tao na may karanasan sa internasyonal na kasunduan, respetado ng Washington, at may praktikal na pag-iisip para tunay na makipagnegosasyon, hindi lang basta inuulit ang matinding posisyon ng bansa. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng puro hardliner mula sa IRGC dahil ayon sa mga obserbasyon, madalas silang masyadong matigas para sa tunay na kompromiso. Ngunit sa sitwasyon ngayon kung saan maraming matataas na leader ng Iran ang nawala o nakitil, limitado na ang pagpipilian ng bansa. Mas lalong lumalala ang sitwasyon kapag si Aragachi naman ang tuluyang umatras sa negotiating team. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng matinding panghihiya mula sa IRGC-linked media, banta ng impeachment mula sa isang mambabatas at paulit-ulit na pag-overrule sa kanyang mga pahayag. Bagamat si Aragachi at Ghalibaf ay itinuturing lamang na mga tagapagdala ng mensahe sa loob ng sistemang ito, mas mainam pa rin ang kanilang presensya kaysa sa puro hardliner na hindi talaga nakikipag-usap kundi nagdidikta lamang ng mga maximalist demands. Kung mawala sila sa mesa ng negosasyon, ayon sa mga analyst, mataas ang posibilidad na tuluyang bumagsak ang usapan. Sa panlabas, ipinapakita ni Pangulong Trump ang pagiging mahinahon at sinasabing hindi siya nagmamadali sa kasunduan. Pero ayon sa ilang ulat, sa pribado ay tila nawawalan na siya ng interes at nais nang matapos ang sitwasyon. Kung maramdaman ng US na walang progreso ang negosasyon, posibleng mauwi ito sa mas malawak na bombing campaign laban sa natitirang military capabilities ng Iran. Sa ganitong pananaw, ang internal na banggaan at pagpapakitang lakas ng IRGC ay maaaring maging mismong dahilan ng pagbagsak ng rehimeng kanilang pinoprotektahan. Kung sakaling magtagumpay man ang Iran na maabot ang kasunduan sa Washington, ang lalabas na bersyon ng bansa pagkatapos ng digmaan ay mas magiging makapangyarihan pa ang IRGC kaysa sa anumang yugto sa kasaysayan ng Islamic Republic, at ang mga taong mamumuno rito ay kabilang sa pinaka-hardline na produkto ng organisasyon. At oo, ang ibig nilang sabihin ay hardline kahit para na sa mismong pamunuan ng Iran. Bago pa ang digmaan, isa na ang Iran sa mga pinaka-repressive na bansa sa mundo. Noong January, sa gitna ng pinakamalaking protesta mula pa noong 1979, nagpakawala ang rehimen ng matinding crackdown laban sa mga demonstrador. Nagkakaiba-iba ang ulat sa bilang ng nakitil, may 3,000 lang. Pero sa pangkalahatan, kinikilala na libo-libo ang nakitil. Ang crackdown na iyon ay naganap pa sa ilalim ng rehimeng, may gumaganang supreme leader, mga senior clerics na may sariling impluensyang institusyonal at mga reformist na kahit papaano ay may kakayahang tumutol. Pero ngayon, ayon sa ulat, ibang klase na ang sitwasyon. Ang kapalit daw nito ay isang pamunuan na mas matindi pa, sa punto na ang mga dating matinding leader ay mukhang mga guro sa paaralan kumpara sa kanila. Si Vahidi ay iniulat na wanted ng Interpol dahil sa umano'y papel niya sa 1994 bombing ng Amaya Jewish Community Center sa Buenos Aires na ikinakitil ng 85 na katao.
Sa loob ng mahigit isang dekada, pinalawak niya ang Quds Force at ginawa itong pangunahing instrumento ng impluensya ng Iran sa rehiyon. Sa ilalim niya, napapalibutan siya ng mga puwersang halos walang seryosong pumipigil sa kapangyarihan niya. Bukod sa ERGC, nariyan din ang Basij, isang paramilitary volunteer militia na may tens of thousands na miyembro. Bago pa ang digmaan, nakakalat na sila sa buong bansa. May mga provincial units at mga resistance bases na nakabaon sa mga mosque, paaralan, universidad at pabrika. Ngayon, mas lalo pa silang naging desentralisado at binubuo ng maliliit na mobile cells na ayon sa mga analyst, perpekto para mabilis na supilin ang anumang protesta. Ayon pa sa ilang ulat, may mga insidente na raw ng paghihiganti laban sa mga sibilyang pinaghihinalaang sumuporta sa war opposition. Sa internasyonal na aspeto, ang mas hardline na Iran ay posibleng lalo pang magpalakas ng suporta sa mga proxy nito sa rehiyon. Tinitingnan ang mga ito bilang paraan ng deterrence o paghahanda para sa mas masakit na future conflicts. Ang ganitong hyper-militarized Iran, kung saan mas humina pa ang mga moderates, ay itinuturing na worst-case scenario, hindi lang para sa Iran kundi para sa buong Middle East. Sa ganitong kalagayan, ang mga bansa mula Gulf hanggang Turkey ay mabubuhay na may pangamba sa isang rehimen sa kanilang tabi na nagpakawala ng missile attacks sa mga kapitbahay nito. Para sa ordinaryong Iranian, posibleng magdulot ito ng mas matinding repression kung saan ang mga nangyaring crackdown ay magiging standard response sa anumang uri ng dissent. At ang pinakamasaklap, ayon sa mga analyst, maaaring mauwi ang buong digmaan sa isang napakamahal na cycle ng pagbabago. Hindi pagpapalit ng rehimen, kundi pagpapalit lamang ng isang rehimen ng isa pang mas ekstremong bersyon nito. Gayunpaman, hindi ito tiyak. May posibilidad pa rin ng ibang kinalabasan, tulad ng muling pagsiklab ng digmaan na maaaring magpahina o magpatumba sa bagong leadership o isang uri ng kasunduan na magbibigay lakas sa mas moderate na elemento. Pero ayon sa ulat, parehong hindi ito ang malamang na mangyari. Kaya ngayon pa lang, kailangan ng pag-isipan ng mundo kung paano haharap sa isang post-war Iran na nasa ilalim ng IRGC. Dahil ayon sa mga obserbasyon, handa na ang IRGC sa kung ano ang susunod at hindi ito maganda ang hinaharap para sa rehiyon.